Tumaas ng 19 na bilyong piso ang ipinanukalang budget ng BARMM para sa taong 2026. Base sa proposed 2026 budget na formal na isinumite ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua, ito ang pinakamalaking budget sa kasaysayan ng rehiyon. May pinakamataas na alokasyon ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE na nasa mahigit 32 billion pesos. Sumunod ang Ministry of Health na may kabuoang proposed allocation na mahigit 8 billion pesos. Pangatlo ang Bangsamoro Transition Authority na may kabuoang proposed budget na 7,107,475,847 pesos. Ang News Now mula kay Jen Garcia. Ito ang pinakamalaking budget sa kasaysayan ng rehiyon at ang kauna-unahang panukalang budget sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ang panukalang budget ay mas mataas ng 19 billion pesos mula sa 94.41 billion pesos na budget noong 2025. Nanatiling pangunahing prioridad ng BARM government ang edukasyon kung saan mahigit 32.65 billion pesos ang proposed allocation para sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE, halos 1/3 ng kabuuang budget. Binigyang diin ni Macacua na ang edukasyon ay pundasyon aniya ng pag-unlad at tulay tungo sa kapayapaan. Sa Project Iqbal o Improve Quality Education in the Bangsamoro Land, makatatanggap ito ng 1.6 billion pesos para mapahusay pa ang teaching at learning quality. 2.03 billion pesos naman ang laan para sa school-based operations at maintenance. Ang proposed budget ay popondohan din ang school operations at scholarships. Kabilang dito ang Bangsamoro Scholarship Program for Technical Vocational, Education Access to Higher and Modern Education Scholarship Program at Madaris Asatids Program na sumusuporta sa mahigit 6,600 Islamic education teachers. Ang Ministry of Health ay makatatanggap ng 8.61 billion pesos para panatilihin at palawakin pa ang healthcare services sa buong rehiyon na tumutugon sa mga dapat punan sa accessibility, lalo na sa far-flung communities. Pangatlo, ang Bangsamoro Transition Authority na may alokasyon na 7,107,475,847 pesos. Pang-apat ang Ministry of Public Works na may alokasyon na 5,770,613,407 pesos. Office of the Chief Minister na may proposed budget na 4,960,489,111. Ministry of Social Services and Development na may budget allocation na 4,271,500,742 pesos. 2,152,657,348 naman sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR. 2,103,507,945 pesos sa Ministry of the Interior and Local Government o MILG. Ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE ay may alokasyon na 973,166,296 pesos. Ang Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ay may alokasyon na 968,101,193 pesos. Ang proposed budget ay popondohan mula sa Annual Block Grant, National Government Subsidies, BARM's share ng national taxes, regional collections, at unutilized prior appropriations. Sisimula ng Committee on Finance, Budget and Management o CFBM ang hearing sa ikatlong linggo ng Nobyembre kung saan ipipresenta at didepensahan ng ministries at agencies ang kanilang proposed appropriations. Si Macacua na nanumpa sa tungkulin noong Marso 2025 ay nagsabing layunin ng panukalang budget na palakasin ang mga serbisyong panlipunan, pabilisin ang kaunlaran at tiyakin ang pagpapatuloy ng mga programa habang nagtatransition ang BARM tungo sa regular na pamahalaan. Jen Garcia, iMinds, Philippines.